Si Johnny nasa siusin na rin at mukhang may gagawin silang kababalagan ni Dede Gamer. Yan nga ang mga pangalan sa mga naiwang base na kailangan kong matristar para makahabol kami sa score sa Classic War namin dito sa PH Under Fire. Eh ano pang gagawin? Kaya dito kailangan natin ulit magseryoso. Dahil ang sinalang ko nga na troops dito ay puro mga kalbo gaya kay Johnny. Tama, puro mga higanteng kalbo lang, kasama pati sa reinforcement. Yan nga ang ginamit ko na troops dahil kailangan ko magseryoso. Kita nyo naman, isa sa mga base na kailangan ko matristar ay kay Dede Gamer. At hindi lang yon, mula TH12 hanggang kay Dede Gamer ay puro nga lang mga higanteng kalbo yung mga ginamit ko. Kaya bago pa may gagawing kababalagan si Johnny kay Dede Gamer, unahin na natin gamit yung mga higanteng kalbo. At eto na nga, kung makikita nyo, yung mga naka-claim target ko na lang, yung mga naiiwang base dito sa Classic War namin sa PH Under Fire. Problema nga lang, lamang na nga yung kalaban at halos maubos na nga yung mga base namin sa taas. At marami pa nga naiiwang attack yung mga TH17 sa kanila. Kaya dito, kailangan ko nga ulit magseryoso para hindi maputol yung win streak namin dito sa PH Under Fire. At isa nga ito si Johnny at Dede Gamer yung mga naiwang base na kailangan ko matristar. Kaya bago pa may gagawing kababalagan yung dalawa, sinimulan ko na nga umatak dito sa account ko na TH12 at pinalayas ko na nga yung mga butiki. Dahil ang sinalang ko nga dito ay puro mga higanteng kalbo, kasama na pati sa reinforcement. Para maunahan na natin si Johnny na may gagawing kababalagan doon kay Dede Gamer. Kaya ano pang hinihintay? E di ipasok na natin yung mga higanteng kalbo. At ito na nga yung unang pinasukan ng mga higanteng kalbo, yung base ni Renan. Bali tinanggal ko lang muna yung isang archer tower na pakalagkalat dito sa may baba gamit yung mga higanteng kalbo. Sabay nilapagan ko ng 3 indol yung mismong town hall ni Renan. Dahil target ko nga na matanggal na kaagad yung town hall ni Renan kasama na yung clan castle gamit nga yung bulalakaw ni Tatang. Kaya ginamitan ko na ng imbispel yung mga ibang defense, sabay hinagis yung bulalakaw ni Tatang. Ayun, sa bunbonan yung bantay na Machupapa. Kaya ginamit ko na kaagad yung malaking pana ni Tupakin papunta doon sa kawalan. O diba, hindi natanggal yung town hall? Sabi ko sa inyo unang banat paling kaagad. Putik na yan, pero hayaan na dahil binaba ko na nga dito yung reinforcement ko na bahay ng aso doon sa may 9 o'clock. Dahil pababa na nga si Tupaking habang kinakalagkat si Tatang. Sabay nilapagan ko nga ng ilang perasyong higanteng kalbo para kahit papano may tatangki dito kay Tupakin at kay Tatang. Problema nga lang, wala nga akong dalang bungo na nakasakay sa tae para mabuksan yung pader. Para makapasok na kaagad yung mga higanteng kalbo kasama na 3 hirong buang papunta dito sa 2 expo. Kaya ginamit ko na lang kaagad yung nag-iisa kong jump spell. Kaya ayun, nakapasok na yung mga higanteng kalbo kasama na yung mga 3 hirong buang. Ang problema dahil sa hindi sila makapasok sa may eagle, lumabas yung ilang pirasong higanteng kalbo kasama pati si Abnoy. At isinama pa nga nila yung 3 healer ni Tupakin. Kaya ang nangyari, naiwan na dito sa may gitna si Tupakin dahil nagkandamata yung ilang pirasong higanteng kalbo at si Tatang sumama na nga din doon kay Abnoy. Ay ayan, kawawa nga dito si Tupakin dahil naiwan nga dito sa may gitna. Pero buti na lang, nagawa niya na kaagad may take down yung 2 multi-inferno tower kasama na pati yung eagle at artillery. Habang yung mga buang na higanteng kalbo, tuluyan na nga na masyal sa may labas habang kasama si Tatang at yung Abnoy. Pero okay lang yan dahil tuluyan na nga nakapasok dito si Tupakin sa may town hall. At siya na nga din yung bumasag dito sa town hall ni Renan. Nahiya ata doon sa palinya na pana, kaya nagsolo na lang dito sa may gitna. Kaso nakita nga sila dito ng kalaguyo niyang bantay na BK. Kaya ayun, galit na galit si Abnoy at nabuksan nga yung pader kaya nakapasok yung mga higanteng kalbo papunta doon sa may expo. Pero buhay pa nga yung enemy queen ni Renan at inisa-isa niya nga yung mga higanteng kalbo na ninilapag ko dito sa may baba. Kaya bago pa magkaubusan, pila-pila na nga dito yung mga higanteng kalbo na galing nga doon sa may taas. Kaso nainggit ata yung Tupakin dahil kinatay niya na hagat yung enemy queen. Kaya ayun, sayang tuloy yung mga pila na higanteng kalbo na papunta na nga sana dito kay enemy queen. Naawa ata si Tupakin kay enemy queen sa dami ba naman ng mga higanteng kalbo na nakapila. Kaya ayun, kinatay niya na kaagad bago pa pagtulungan ng mga nakapilang higanteng kalbo kay enemy queen. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Renan dahil pinasukan nga na maraming higanteng kalbo. O diba, effective yung pagseseryoso na gamit na yung mga higanteng kalbo. Kaya lipat naman tayo dito sa TH13 at isinalang ko na nga dito yung mga higanteng kalbo. At dito nga, sinamahan ko na ng 3 pirasong bungo na narasakay sa tae. Para hindi na maulit yung nangyari sa unang banat na namasyal nga lang sa may labas yung karamihan sa mga higanteng kalbo. At para maging mas effective yung pagseseryoso, higanteng kalbo nga lang din yung ginamit ko sa reinforcement. At ito na nga yung pangalawang biktima na pinasukan ng mga higanteng kalbo, yung base ni Nick's property. Bali dito nga, target ko na matanggal na kaagad yung eagle artillery para hindi na makahagis ang tae sa mga higanteng kalbo. Kaya hinagisan ko na kaagad ng bulalakaw ni Tatang at nilapagan lang ng 2 lindol. Kaya ayun, wala na makakahagis ang tae sa mga higanteng kalbo. At inaantay ko na nga lang dito na matanggal ni Tatang yung mga defense at building sa pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Kaso parang hindi pa ata nakapag-almusal si Tatang dahil nangihina nga habang tinatanggal yung Dark Elixir storage. Kaya bago pa mag-time fail, naglapag na ako dito ng ilang pirasong higanteng kalbo para kalat ka rin si Tatang papunta sa may taas. At ibinaba ko na si Tupakin para sumama dito sa mga higanteng kalbo at kay Tatang.
Sabay lapag ng ilang pirasong higanteng kalbo kasama ng bahay ng aso dun sa may taas. Dahil ang plano, papapasukin ko yung mga higanteng kalbo papunta dito sa may Scattershot at Single Inferno Tower. Kaso, isa-isa na nga nakadamata yung mga higanteng kalbo dahil sinasampal nga ng Scattershot habang pinagpapana ng enemy queen. Kaya ibinaba ko na nga dito yung abnay na BK para may tatangki pa rin dito kay Tupakin at kay Tatang na naghihingalo na ngayong buhay. At lumabas na nga dito yung bantay ni Nick's property na mga puting bakulaw pala na may kasamang balon. Natakot ata yung abnay na BK kaya ayun, nagiba ng landas at sumama nga doon sa isang robot. Kaya bago pa makaporma yung mga puting bakulaw kay Tupakin, sinabuyan ko na kagad na muriatic acid para mabilis mangisay. Pero may pakalat-kalat pa ng mga defense dito sa may baba. Kaya nilapagan ko na may higanting kalbo kasama ng isang Barbie para may pakinabang naman. At balik nga dito kay Tupakin dahil pinagpapana niya na nga dito yung mga bantay na puting bakulaw. Kaya ayun, isa-isa na namatay. At nandito na nga yung mga reinforcement ko na fully adult na mga higanting kalbo. At dumiretso na sila papunta dito sa town hall ni Nick's property. Kaya tinapon ko na yung daladala kong sobrang lindol. Potek na yan, laging lutang dahil hindi ko nga namalaya na sobra pala yung dala kong lindol. Kaya ayun, tinapon ko nga doon sa may town hall para may pakinabang naman. At tinilapag ko na yung bidabidang hirong yombot doon sa may 3 o'clock para tumbahin niya na yung mga poste ng PLDC na naiwan doon sa loob ng compartment ng Eagle. Habang si Tupakin, sinasampal lang nga ng isang Scattershot. Kaya ayan, pinalabas ko na yung mga tatay ng mga higanteng kalbo para makatulong pa dito kay Hirong Yombot na inuubos na nga yung mga naiwang defense dito sa may baba. Pero teka, rinis ko nga dito yung town hall ni Nick's property para hindi na makabalik. Pero minsan bumabalik pa rin gaya ng jowa mo na iniwan ka. Kaya ayun, nilapagan ko nga ng indispel para tuluyan na nga hindi makabalik. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Nick's property dahil pinasukan na rin na maraming higanteng kalbo. Pero may 4 na base pa na kailangan ni 3-star kaya lipat naman tayo dito sa isang pang account na Stage 14. At isinalang ko na nga dito yung mga higanteng kalbo kasama ng 3 pirasong bungo na nakasray sa tae. Pagmamadali nga ako dito, mahirap na, baka maunahan pa ako ni Johnny. May plano may gawing kapabalagan kay Dede Gamer. Kita nyo naman kung gaano kalaki yung daladala ni Dede Gamer, kaya sigurado hindi yun palalagpasin ni Johnny. Kaya bago pa may mangyaring kapabalaghan, i-deliver na natin kaagad yung mga higanteng kalbo. At ito na nga yung pangatlong biktima na pinasukan ng mga higanteng kalbo, yung base ni Zinob. At dito nga, wala nang intro-intro dahil ginamitan ko na kaagad ng imbispel yung mga ibang defense. Sabay lapag man 2 higanteng kalbo para tagain ang bantay na BK. At hinagis kaagad yung bulala ako ni Tatang papunta doon sa bahay ng karpintero. Kaya ayun, burado na kaagad yung Eagle at wala nang makakahagis ang tae sa mga higanteng kalbo. Pero panay naman ang tagaan ng bantay na BK sa mga nilalapag ko na higanteng kalbo. Kaya ayun, pinaglalatigo ni Tatang para tumigil na at inilapag ko na nga dito yung Tupakin na queen para sumama na dito kay Tatang. Sabay lapag ng ilang pirasong higanteng kalbo at bahay ng aso naman doon sa may 3 o'clock. Sinama ko na rin sa ibinaba yung abdoy na BK para sumama dito kay Tupakin at kay Tatang. Dahil ang plano, papapasukin yung 3 hirong buwang papunta dito sa may Single Inferno Tower. Binuksan ko na yung pader gamit yung isang bungo na nakasakay sa tae. Kaso naglandian pa nga dito yung abdoy at yung enemy queen. Kaya ayun, ipinahinga na muna kaagad ni Abnoy dahil nasa likod nga si Tupakin at si Tatang. Kaso napanood pala ni Tupakin yung landian ng dalawa. Kaya ayun, tuluyan ang tinopak. Dahil imbes na sumama dun sa grupo nila Abnoy at na mga higanteng kalbo, nagdabog pa nga dito sa may pader. At gusto pa nga magpatiwakal dito sa may Single Inferno Tower. Kaya ayan, prinis ko na muna yung single dahil naawa ako kay Tupakin. Ote kasi na Abnoy na yan, maglandian na lang sa harapan pa ni Tupakin. Kaya ayun, tuluyan na nga nasulod dito sa may baba. Kawawa naman. At balikan dito sa grupo nila Abnoy na BK kasama ng mga higanteng kalbo. Nagwala na nga dito dahil nainis ata sa itsura ng bantay na Tatang na naging biskwit. Pero lumabas na nga dito yung tatay ng mga higanteng kalbo kasama ng gambal ni Tupakin dahil nainis din ata doon sa pagbungka ng bantay na Hirong Yombot. Kaya ayun, kinatay na nila kaagad. At nabasag na nga dito yung town hall ni Zinob. Dahil nasa buga ng malaking tae, yung mga reinforcement ko na higanteng kalbo na lumabas nga doon sa bahay ng aso. Kaya ayun, ang bilis na kan namatay. Pero hayaan na dahil inilapag ko na nga dito sa may 9 o'clock yung bida-bida na Hirong Yombot para matanggal niya na yung naiwang isang Single Inferno Tower na nandito sa may 9 o'clock. Sabay nilapagan ng mga higanteng kalbo kasama ng isang Barbie doon sa may taas para may pakinabang naman. Kaso nagdadabog na yung mga higanteng kalbo sa mga pader dahil hindi sila makapasok. Kaya bago pa tuluyan maubos ng mga defense, nilapag ko na yung daladala kong jump spell. Kaya ayun, tuwang-tuwa yung mga higanteng kalbo dahil nagawa nilang tumalon papasok doon sa may Archer Tower. At para hindi na bumalik yung town hall ni Zino, ginamitan ko na ng breeze. Sabay tinapunan ko pa ng muriatic acid para hindi naman sayang. At balik nga dito sa 3 hirong buwang kasama ng mga higanteng kalbo. Mukhang nakulangan ata sa defense si Zinob. Paano ba naman? Tignan nyo naman yung grupo dito ng mga higanteng kalbo.
Binabanatan pati yung mga pader, pero hayaan na dahil trick nila yan. At para tumigil, inuubos na ni Hirong Yombot kasama si Tupakin yung mga building sa pakalapkara dito sa may labas. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na kristal yung base ni Sinop na pinasukan nga na mga higanteng kalbo. Grabe, kondisyon na yung mga higanteng kalbo dahil papalapit na nga sa base ni Dede Gamer. Pero meron pang dalawang base na pagdadaanan kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH15. At gaya nga sa mga naunang atap, isinalang ko na nga ulit dito yung mga higanteng kalbo. Kasama ulit ang 3 pirasong bungo na nakasakay sa tae. Puro ganyan nga lang yung mga isinalang ko dahil kita nyo naman kailangan ko nga magseryoso. Mahirap na baka maputol pa yung win streak namin dito sa PH Under Fire. Kaya inilabas ko na yung mga alas ko na mga higanteng kalbo at ipinapakondisyon ko muna mula TH12 hanggang TH16 bago doon sa base ni Dede Gamer. Dahil kita nyo naman kung gaano kalaki yung dalawang base ni Dede Gamer kaya sigurado mapapalaban talaga yung mga higanteng kalbo. Kaya dapat ipakondisyon muna. At ito na nga yung isa sa mga defense na kailangan ko ipakondisyon yung mga higanteng kalbo. Yung base ni Sergio na nilagay niya ng 2 butas dito sa may 3 o'clock. Na isang malaki at isang maliit at gusto niya ata na dyan ko ipasok yung mga ng higanteng kalbo. Maloko din to si Sergio pero syempre hindi tayo magpapaloko. Kaya hinagisan ko na kaagad ng bulalakaw ni Tatang yung bahay ng karpentero. Kaya ayun nangamoy tayo yung 2 butas ni Sergio. Akala niya siguro makukuha niya ako sa paganyan-ganyan na 2 butas. Hindi na uubra sa akin yan dahil danas ko na yung mga butas na nilagyan ng maraming tae. Baliw! Kaya ibinaba ko na nga dito si Tupakin para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may town hall. Kaso ang potek na Archer Queen na yan hindi pa rin pala nawala yung Tupac dahil sa ginawa ni Abnay na BK. Dahil mas gusto niya nga umakyat at makipagkita dito sa bantay na BK. Walang niyang Tupakin to, gantihan pala ang gusto at nakipaglantiyan nga din dito sa bantay na BK. Kaya hindi ko na muna ibinaba yung Abnoy, mahirap na kung ano pa yung gagawin dito sa base ni Sergio. At dahil sa paakit si Tupakin habang kinakalatkat si Tatang, doon ko na lang inilapag yung reinforcement ko na bahay ng aso sa may taas kasama ng ilang piraso higanteng kalbo. Binuksan ko na nga yung pader kanina gamit yung isang bungo na nakasakay sa tae para papasok na lang sila mapunta doon sa may single IT. At dahil sa lumayo na si Tupakin kasama si Tatang, inilapag ko na dito si Abnay na BK sa may baba para siya na yung bahala magtatanggal dito sa may town hall. At balik na dito kay Tupakin kasama ng grupo ng mga higanteng kalbo na hindi malang ata naawa dito kay Tatang na pinukuryente na nga ng mga poste ng PLDC. Kaya ayun, tinago ko na muna sa Invispel para hindi madedo. Habang si Abnay na BK, kawawa ka dito sa may baba dahil siya nga yung tagasalo ng tae ng Eagle Artillery. Tapos lumabas pa dito yung bantay ni Sergio na 3 puting bakulaw na may kasamang balon. Kaya sinabuyan ko na ng muriatic acid para hindi kawawain si Abnay na BK. Sabay lapag kay bida-bida Hirong Yombot kasama ng ilang pirasong higanteng kalbo at siya na lang yung bahala magtatanggal sa town hall dahil pinagtutulungan nga ng 3 puting bakulaw yung Abnay na BK. Kaya ayun, nagwala na nga yung Abnoy dahil hindi nga siya makagalaw dahil sa mga 3 puting bakulaw. Pero buti na lang nagawa na nga dito ni Hirong Yombot na maitik down yung town hall ni Sergio. Habang si Topaki na inis ata doon sa isang wizard tower kaya ginamitan niya ng malaking pana. Pootek na yan, lagi talagang lutang si Rambutan. Akala ko pa naman higanteng kalbo at mga kambal ni Topaki yung nakaset na equipment kay Archer Queen. Kaya ayun, napailag pa nga sa gulat dahil sa lumabas na malaking pana ni Topakin. At sa sobrang gulat, hindi na nga namalaya na na-3-star na pala dito yung base ni Sergio. Pootek na yan, hindi malang ata pinawisan yung mga higanteng kalbo. Kasalanan ni Abdo yan eh. Lagi tuloy tinutopak yung Archer Queen. At mali-mali tuloy yung nakaset na equipment. Pero hayaan na dahil nandito na nga tayo sa isa ko pang account na TH16. Dahil sinalang ko na nga dito yung 60 higanteng kalbo at 2 pirasong bungo na nakasakay sa tae. Pero Rambutan, baka pagod na yung bulalaho ni Tatang. Kaya sige, ipahinga na muna natin yung bulalaho ni Tatang. Mahirap na, sobrang pagod, maging invincible pa yung bulalaho ni Tatang. At sinubukan ko nga dito na si Hirong Yombot na muna ang gagamitin. At ito na nga yung sumunod na biktima, ang pinakatatay na mga higanteng kalbo si Johnny. Malupit to eh, lahat ng trabaho kayang pasukan, mapatubero man yan o astronaut. Pati dito sa COC, pinasukan na rin ni Johnny dahil nandito nga si Dede Gamer. Kaya bago pa gumawa ng kapabalagan, inilapag ko na nga dito yung bidabidang Hirong Yombot sa may taas. Target ko lang na matanggal ni Hirong Yombot yung isang multi-inferno tower, 2 mortar, at syempre pati yung town hall. Ano ba tawag sa ganitong strategy? Tomboy charge? Potek na yan, sino ba kasi ang nagpauso nito? Halos lahat tuloy ngayon, ganito na yung strategy na ginagamit. Pero sa bagay, effective naman kasi at madaling gamitin. Dahil kailangan lang lapagan ng Invispel si Hirong Yombot para maitago. Malas-malas ka lang pag puro malaking tae yung matapakan ni Hirong Yombot. Pero buti na lang dito sa piste ni Johnny, hindi niya nilapagan ng mga malaking tae at spring trap. Kaya yan Hirong Yombot, tumbahin mo na kaagad yung tanong ni Johnny. Si Johnny na masipag dahil iba-iba yung pinapasukan ng mga trabaho. Nagsawa na ata maging astronaut kaya gusto niya naman maging COC player. Kaya bago pa gumawa ng kapabalagan kay Dede Gamer, inilapag ko na nga dito si Tupakin at kasama si Tatang. Inilapag ko na rin yung mga higanteng kalbo kasama yung Abnoy na BK para may tatangki dito kay Tatang at kay Tupakin. At yung bahay ng aso naman, inilapag ko naman dito sa may 9 o'clock.
Dahil ang plano, papapasukin yung tatlong hirong buwang kasama na mga higanteng kalbo papunta dito sa may monolith. Kaya inunahan ko na kaagad na pag ng jump spell para makadiretso-diretso sila papunta sa may monolith. Pero hindi nila abot yung isang single inferno dito sa may 9 o'clock. Kaya ibinalik ko na yung bida-bidang hero yung bot. At lumabas na nga dito yung bantay ni Johnny na 30 puting bakulaw na may kasamang balon. Eh ano pa, edi sinubuyan ko na kagat ng muriatic acid. Sabay nilapagan ko ng heal spell yung mga higanteng kalbo. At unti-unti na nga nakandamatay dahil pinagsasampa ng scattershot habang hinahagisa ng tayo ng igil. Kaya bago pa maubos, naglapat pa nga ako ng ilang piraso para may tatangki pa rin sa tatlong hirong buwang. Kaso hindi nga mahagalaw si Abnoy habang binabanata ng monolith. Kaya ayun, napa-early nga yung paggamit ng equip boots ni Abnoy na BK. At saka palang naisipan na gamitin yung Eternal Tomb ni Tatang kung kailan nakandamatay na imahiganting kalbo kasama si Abnoy. Yan ang epekto sa kakagamit ng bulalakaw na kalimutan na naka-Eternal Tomb pala si Tatang. Habang si Hirong Yombot, pinagugulpi na nga dito ng bantay na BK. Kaya prinis ko na muna yung bantay na BK para hindi madedo yung Hirong Yombot. Kaso nakasalubong niya rin yung bantay na Tatang na pinaglalatigo yung mga higanting kalbo na nasa labas. Kaya ayun, magpahinga ka na muna, bantay na Tatang. At wag mo nang galitin si Hirong Yombot, mahirap kalabanin yan dahil mauyan. Ayan nagwawala na dito sa may Ricochet Cannon. Sige Hirong Yombot, banatan mo yung Ricochet Cannon habang busy pa sa dalawang higanting kalbo. Kaso napagod na ata kaya ayun tuluyan na nga na dedo. Buti na lang nagawa niya pa rin tanggalin yung isang Ricochet Cannon. Habang yung tupake na Queen, mas trip niya nga banatan yung mga pader kaysa sumama doon kay Tatang. Otek talaga na Archer Queen na to, hindi talaga mawala-wala yung topak. Ala sige, banatan mo ng banatan yung pader kung dyan ka masaya. At huwag ka makontento hanggat hindi mo mabutasan lahat ng pader. At hayaan mo na lang si Tatang kasama na mahiganting kalbo na gampanan yung mga trabaho na para sa'yo. Kaya yan, tama yan, banatan mo ng banatan yung pader, piste ka. Dahil yung mga salamangkero na lang yung bahalang uubo sa mga naiwang building sa pakalat-kalat dito sa may 3 o'clock. Otek na dyan ito. Ang lakas ng karisma, pati yung tupake na Queen ayaw na nga umalis dito sa base niya. Dahil mas pinili niya laikulon yung sarili. Saka pa lumabas kung kailan na 3-star na, hindi na nahiya. Pero hayaan na si Johnny yan. Alam niya naman yung kamandag ni Johnny, lahat ng trabaho kayang pasukan. At lahat ng pinapasukan niya may ginagawang kababalaghan. Kaya ayan Johnny, mapahinga ka na muna. At ako na bahala dito sa base ni Dede Gamer. At pinapanood pala ako ng kasama ko na si Cairo sa mga pinagagawa ko dito sa mga naiwang base sa Blue Comet. Tuwang-tuwa nga siya sa mga higanteng kalbo. Kaya napasabi nila ako dito na kasalanan yun ni Johnny. Tama si Johnny na master ng mga higanteng kalbo. Kaya ayun, pinagtulungan ng mga higanteng kalbo yung base ni Johnny. Kaya dahil dyan, solong-solo ko na yung base ni Dede Gamer. At lumipat na nga ako dito sa account ko na T17 para isalang na yung mga higanteng kalbo na gagamitin doon sa base ni Dede Gamer. Oh, wag niya naman ako tawanan mga idol dahil seryosong atak to. Dahil kita niya naman pinapundisyon ko muna yung mga higanteng kalbo. Para sigurado na makaka-3-star sa malaking base ni Dede Gamer. Eh ano pang inaantay, gamitin na natin yung mga higanteng kalbo na maladyani yung galawan. At eto na nga yung huling base, ang base ni Dede Gamer. Grabe naman kasi ng IGN yan, bakit naman kasi Dede Gamer? Pati tuloy dito sa COC, pinasukan na ni Johnny. Pero wala na si Johnny at ako na bahala sa'yo, Dede Gamer. Kaya eto na yung matigas ng bulalakaw ni Tatang, saluhin mo, Dede Gamer. Ayun, pasok na pasok doon sa may fire spitter. Kaso hindi na pasama yung isang scattershot. Napasobra kasi sa excitement kaya hindi tumama yung dalawang lindol. Pati yung bantay na Macho Papa natuto na rin umilag sa bulalakaw ni Tatang. Magiging problema patuloy sa mga higanteng kalbo. Pero hayaan na dahil inilapag ko na nga dito yung higanteng kalbo kasama ng bahay ng aso doon sa may taas. Sabay inilapag ko na nga dito si Tupakin para kalat ka rin na si Tatang papunta sa may town hall. At dinagdagan ko pa nga ng mga higanteng kalbo para sigurado pasok na pasok sa base ni Dede Gamer. At isinama ko na pati yung paglapag kay Abnoy na BK. Para sama-sama na yung tatlong hirong buwang kasama na mga higanteng kalbo papasok dito sa town hall ni Dede Gamer. Kaso naglagdian na naman dito yung Abnoy na BK pati yung enemy queen. Kaya ayun kinatay na kaagad ni Abnoy na BK. Alam niya na kasi yung mangyayari, tutupakin na naman yung Archer Queen. Pero natakot ata yung Abnoy dahil lumihis nga ng landas at iniwan nga yung tupakin na Queen dito sa may town hall. Pati si Tatang ayaw na rin sumama dito kay Tupakin. Kaya naglapag na lang ako dito na 10 pirasong higanteng kalbo para sumama dito kay Tupakin na pumasok dito sa may Multi-Inferno Tower. Sabay lapag din ng ilang pirasong higanteng kalbo dito sa may 9 o'clock kasama na pati si Hirong Yombot. Para makatay na yung bantay na Macho Papa at matanggal yung isang scattershot. Kaso nahuli pa ng ipo-ipo yung mga higanteng kalbo. Kaya ayun, hindi na nga nakagalaw doon sa may pader. Buti na lang nakawala kadat si Hirong Yombot kaya ayun pinagsasapat niya yung bantay na Macho Papa at balik na dito kay Tupakin na nasa gitna. Nakalabas na pala yung mga kambal niya kasama yung tatay na mahiganteng kalbo at halos hindi nga sila makagalaw dahil sa mga pumuputok na puting bakulaw na bantay ni Dede Gamer. Pero buti na lang nagsama-sama na nga dito yung tatlong hirong buwang.
dahil nagawa na nga makapasok ni Abner na BK habang kinakalat ka si Tatang at yung mga higanting kalbo. Pero may mga defense pa na nandito sa may baba na nasa labas. Kaya pinaglalapagan ko ng mga natitirang higanting kalbo dahil papalapit na nga yung bidabidang Hirong Yombot. Kaya ayan, banatan mo ng banatan Hirong Yombot habang tumatangke pa yung mga higanting kalbo dahil tuluyan na nga na maalam si Topake na Queen. At yung Abner na BK kasama ng tatay na mga higanting kalbo panay lang ang tabog sa mga pader. Nahiya na ata kaya ayan gusto niya na tulungan si Hirong Yombot. Pero may naiwan pa na isang expo dito na busy sa mga nakulong na higanting kalbo. Kaya ayan Hirong Yombot, itumba mo na kaagad at hayaan mo na to tatay ng mga higanting kalbo na hindi nga alam kung saan ang punta at kung ano ang gagawin. Sayang na yung lapat ng katawan at kintab ng ulo. Halos wala malang pakinabang dahil tuluyan na nga na 3-star dito yung base ni Dede Gamer. Mahinang nilalang yung tatay ng mga higanting kalbo dahil hindi man lang inilabas yung 100% lakas dito sa malaking base ni Dede Gamer. Pero hayaan na dahil na-perfect na nga namin dito yung war. At sa bandang dulo, ang naging resulta, kami nga yung nanalo dahil hindi na nga nagawa makahabol ng mga taga Blue Comet. Pinilahan ba naman ng mga higanting kalbo yung mga base? Kaya ayun hanggang ngayon nangihina pa rin lalo na si Dede Gamer.